Naisip mo na ba kung paano nagiging kumpleto ang isang simpleng pagkain? Ang itlog, na takot pa rin kainin araw-araw ng marami, ay isa sa pinakaperpektong regalo ng kalikasan. Ito ay nasa hapagkainan ng karamihan. Mura at madaling ihanda ito. At kung tama ang paggamit, kayang baguhin ang iyong kalusugan sa loob at labas. Ngayon marami pa rin ang nagdududa, pwede nga ba itong kainin araw-araw? Mas okay ba ang puti o kayumanggi? Masama ba at nakakataba ang pritong pula ng itlog? Ngayon, maiintindihan mo lahat ng yan ng simple at direkta. Ipinapangako ko, pag nalaman mo ang epekto ng itlog sa katawan mo, hindi mo na ito makikita sa dating paraan. Maraming siyentipiko ang nagsasabing, ang itlog ang pinakakumpletong pagkain, kasunod ng gatas ng ina. Nasa itlog halos lahat ng kailangan ng katawan. Protina, tamang taba, bitamina, mineral, at antioxidant. Bawat itlog ay may humigit kumulang 7 gramo ng protinang napakataas ang biolohikal na halaga. Ibig sabihin, protinang halos lubos na nasisipsip ng katawan. Dito nagmumula ang mga blok na bumubuo sa kalamnan, buto, buhok, balat, at hormone na nagkokontrol ng mood. Dahil dito, ang mga regular na kumakain ng itlog ay mas energized, busog, at mas kaunti ang pagnanasa sa pagkain. Merienda sa pagitan ng pagkain. Protina pa lang ito. Sa loob ng isang simpleng itlog, may mahalagang kombinasyon ng mga bitamina ng B-complex na nagbibigay ng enerhiya at nagpapanatili sa metabolismo na gumagana na parang maayos na makina. Ito rin ay pinagmumula ng bitamina A na nagpoprotekta sa paningin at balat at bitamina D na nagpapalakas ng mga buto at tumutulong sa immunity at mga mineral tulad ng bakal, phosphorus, selenium at zinc na mahalaga para sa maayos na pag-andar ng katawan. Parang natural na multivitamin ito, pero mas mainam dahil mula sa kalikasan at madaling kilalanin ng katawan ng nutrisyon. Kung akala mo ang itlog ay para lang sa pampalaki ng kalamnan, tandaan na nakakatulong din ito sa puso at utak. Ang pula ng itlog ay mayaman sa kolina, nutrisyon na tumutulong sa selula ng utak at memorya. Tumutulong ito sa utak na manatiling aktibo at bata. Lalo na paglampas 50 taon kapag mas kaunti na ang nagagawang sustansya ng katawan. Bukod dito, ang itlog ay may dalawang espesyal na antioxidant, ang lutein at zeaxanthin, na nagpoprotekta sa mga mata laban sa pagtanda at tumutulong maiwasan ang mga problema tulad ng katarata at macular degeneration. Kaya itinuturing ang itlog na pagkain ng mahabang buhay. Ang regular na kumakain nito ay mas malusog at malinaw mag-isip habang tumatanda. Pero ang maaaring pinakanakakagulat ay nakakatulong din ang itlog sa pagkontrol ng timbang dahil pinapataas nito ang pakiramdam ng kabusugan at natural na binabawasan ang gana sa pagkain. Kapag sinimulan mo ang araw mo ng almusal na mayaman sa protina, tulad ng 2 nilagang itlog o ginisang itlog, mas matagal bago ka makaramdam ng gutom. Nakakatulong ito maiwasan ang di kailangang merienda at nababawasan ang calories na nakain sa araw nang hindi nagugutom. Epektibo at simpleng estratehiya ito na pwedeng gawin ng kahit sino sa loob ng maraming taon. Naapi ang itlog noon dahil sinasabing masama ito sa kolesterol ng pula. Pero pinatunayan ng makabagong siyensya na mali ito. Para sa marami, ang kolesterol ng itlog ay mabuti. Ginagamit ng katawan para gumawa ng hormone at protektahan ng selula. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng untot at itlog araw-araw ay ligtas at mabuti para sa malulusog na tao. At sa maraming kaso, ang regular na pagkain ng itlog ay nagpapataas ng high-density lipoprotein ang kolesterol na proteksyon sa puso. Ibig sabihin, ang dating kontrabida ay naging bida na ngayon. Pero, tulad ng lahat ng bagay sa buhay, ang sikreto ay nasa paraan ng paghahanda. Ang itlog ay nakakabuti lang kapag ito ay inihanda ng may paggalang. Mainam kainin ito na nilaga, poche, o scrambled sa mahinang apoy gamit ang kaunting olive oil o natural na mantikilya. Kapag sobra ang prito, nasusunog, o lumang mantika ang gamit,
nawawala ang magandang taba at nag-iiba ang pagkain. Mas mabuti ang simpleng at natural na pagluluto at kung maaari, huwag labis lutuin. Mas maraming bitamina at antioxidant ang itlog kapag malapot pa ang pula. Mahalaga rin ang tamang pag-iimbak. Sa Brazil, mas mabuting itago ang itlog sa loob ng ref, sa orihinal na kahon, at huwag ilagay sa pinto dahil pabago-bago ang temperatura. Sa ganitong paraan, ligtas ang itlog hanggang 3-4 linggo. At isang simpleng paraan para malaman kung sariwa pa ang itlog ay ilagay ito sa isang baso ng tubig. Kapag lumubog, sariwa pa ito. Kapag lumutang, panahon na para itapon. Malaking tulong ang ganitong pag-iingat para maiwasan ang kontaminasyon. Marami ring nagtatanong kung may epekto ang kulay ng balat ng itlog. Puti, kayumanggi, pula, pare-pareho rin lahat sa dulo. Ang kulay ng manok ay ayon lang sa lahi at hindi nakakaapekto sa nutrisyon. Mas mahalaga ang pinagmulan nito. Mas mainam ang itlog mula sa malayang nakakalakad o organikong manok dahil mas masustansya at mas kaunti ang chemical nito. At tungkol sa pagkain ng puti lang ng itlog, kalimutan mo na yan. Sa pula ng itlog, halos lahat ng bitamina, mineral, at antioxidant matatagpuan. Ang puti ng itlog ay sagana sa protina, ngunit ang pula ang pangunahing bahagi ng pagkain. At kung mahilig kang kumain ng itlog na may tinapay, magandang balita dahil pwede naman, piliin mo lang ng maayos ang tinapay. Mas mainam ang whole wheat, sourdough, o yung may butil. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng perpektong balanse sa pagitan ng protina at magandang uri ng carbohydrate. Para mas masustansya, magdagdag ng olive oil, dahon ng gulay, o abokado. Sa ganitong paraan, busog ka na. Masustansya pa ang pagkain at magaan sa tiyan. Malaki ang tulong ng pampalasa. Pwede mong gawing parang natural na gamot ang itlog gamit lang ang mga galing sa taniman. Gamitin ang perehil, sibuyas dahon, luyang dilaw, bawang, sibuyas, balanoy, tilantro, at ilang patak ng kalamansi. Bukod sa lasa, may taglay din silang anti-inflamasyon na nagpapalakas sa epekto ng itlog sa katawan. Ito ang klase ng kombinasyon na nakagagamot kahit hindi mo akalain na parang gamot. Pero mag-ingat, kahit na makapangyarihan ang pagkaing ito, mahalagang igalang ang iyong mga limitasyon. Ang mga may sobrang taas na kolesterol, hindi kontroladong diabetes, o sakit sa puso, ay dapat kumonsulta muna sa doktor bago magpakasobra. Sa karamihan ng mga kaso, ang pagkain ng 1 hanggang 3 itlog kada araw ay ligtas. At para sa mga kailangang mag-ingat, 4 hanggang 5 itlog kada linggo ay sapat na para makuha ang lahat ng benepisyo. Ang susi ay ang balanse. Kapag tiningnan natin ang itlog sa ibang paraan, mauunawaan nating simbolo ito ng buhay at pinagmumula ng bagong pag-iral. Hindi na rin nakapagtataka na kaya ng maliit na pagkain ito magbigay ng lakas at magpanibago sa katawan. Nagbibigay ito ng lakas, proteksyon, nutrisyon, at tumutulong mapanatili ang mahalagang kalusugan. Kaya, narito ang aking paanyaya para sa iyo. Ano sa tingin mo? Subukan natin ito sa loob ng 30 araw. Umpisahan ang araw sa 2 tamang luto na itlog at pansinin ang mga pagbabago. Maaaring sa mood mo, sa sigla mo, sa balat, sa buhok, o kahit sa pagtunaw ng pagkain. Ikwento sa komento kung ano ang napansin mo at kung paano nakatulong ang content na ito sa iyo. I-share ito sa mahal mo, kaibigan, kamag-anak, o sino mang kailangang alagaan pa ang sarili. Minsan, isang simpleng impormasyon lang ay pwedeng magbago ng buhay ng isang tao. At huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa channel na Natureba, i-activate ang bell at i-like ang video. Sa ganitong paraan, mas marami ang naaabot ng content na ito na naghahanap ng natural na kalusugan at kaginhawaan. Matalino ang kalikasan. Nilagay niya sa simpleng puting balat ang lahat ng kailangan para gumanda ang buhay. At ang kailangan lang nating gawin ay igalang ang regalong ito. Ihanda ito ng may pagmamahal at kainin ng may kamalayan. Alagaan mo ang iyong katawan, magpasalamat ka sa buhay, at pagkatiwalaan ang simple. Ano ba talaga ang nagpapabago ng isang halik sa iyong puso? Sumainyo ang Diyos at magkita tayo sa susunod na video.